Martial Pick, Kabanata 5513. Hindi makagalaw. Nang magtama ang kanilang mga mata, iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at gumawa ng galaw sa kanyang leeg, binyantaan siya sa napakabata na paraan bago bumulusok sa gate. Malapit nang sumabog ang Royal Lord. Ang kanyang anyo ay kumikislap habang sinusubukang ituloy, ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang pakiramdam at nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi siya makaalis. Ang No Return Pass ngayon ang pinakamahalagang base ng Black Ink Clan. Napakaraming high-grade Black Ink Nest at mid-grade Black Ink Nest dito, at siya lang ang Royal Lord na nabubuhay ngayon. Kung aalis siya ngayon, kung may mangyayari sa No Return Pass, tiyak na mayayanig ang momentum ng buong Black Ink Clan. Kaya naman, kahit na gusto niyang personal na ituloy at patayin itong 8th grade Human Race Master, pinigilan pa rin niya ang pagkabalisa sa kanyang puso. Sir Royal Lord. Isang Territory Lord ang humakbang para humingi ng mga tagubilin. Hindi hinabol ng Royal Lord ang kalaban, kaya hindi sila nang ahas na gawin iyon. Sa kalahating taon na ito, 3 sa Territory Lords ang namatay sa ilalim ng mga kamay ng 8th grade Human Race Spear, at ito ang resulta ng hindi sinasadyang pag-atake ng taong iyon para patayin sila. Ang pangunahing layunin ng taong ito ay ang high-grade Black Ink Nest, at makikita ito ng lahat ng Black Ink Clan. Kung sinasadya niyang tinambangan at pinatay ang Territory Lord nitong 2 beses, hindi lang sana ang 3 Territory Lord ang magdurusa. Ang lakas ng kabilang partido ay lampas sa imahinasyon. Kung hahabulin nila sa oras na ito nang hindi nangunguna ang Royal Lord, paano kung ang kabilang partido ay naghihintay sa labas ng gate? Walang gustong mamatay ng ganoon kadali. Gayunpaman, kung ito ay sa ilalim ng mga utos ng Royal Lord, wala silang pagpipilian kundi ang pumunta. Sa kabutihang palad, naunawaan din ng Royal Lord ang puntong ito, lalo na matapos makita ng sarili niyang mga mata ang malupit na lakas ni Yang Kai. Karamihan sa mga Territory Lord sa kanyang panig ay nasugatan, kaya pagkatapos ng maikling pakikibaka, sinabi niya. Hindi na kailangang habulin siya. Ang lahat ng Territory Lords ay nadama na sila ay nabigyan ng amnestya. Sa pagtingin sa paligid, lahat ng Territory Lords ay may mabigat na puso. Masyadong malaki ang mga pagkalugi. Isinasantabi ang katotohanan na ang isa sa mga Territory Lords ay namatay sa labanan, mayroon ding 4 na high-grade Black Ink Nest na nawasak, at higit sa 1 dosenang mid-grade Black Ink Nest ang nawasak sa lupa. Sa orihinal, 2 Black Ink Nest lang ang nawasak ng 8th grade Human Race Master, ngunit nang sumiklab ang nakasisilaw na puting liwanag, agad nitong winasak ang lahat ng Black Ink Nest na nababalot ng puting liwanag, kabilang ang 2 pang high-grade Black Ink Nest. Mayroong higit sa 1 dosenang Territory Lords na ang mga aura ay bumagsak sa antas ng Feudal Lord, habang ang mga natitirang Territory Lords na naliwanagan ng puting liwanag ay nakaranas ng ilang pinsala sa kanilang lakas. Ang nagpapalpitate sa kanilang puso ay ang aura ng Royal Lord ay tila hangina ng husto. Kalahating taon na ang nakalipas, biglang lumitaw ang taong iyon, nasira ang kabuoang 5 high-grade Black Ink Nest, at pumatay ng 2 Territory Lords. Sa pagkakataong ito, bagamat nasira lang niya ang 4 na high-grade Black Ink Nest, at pinatay ang isa sa mga Territory Lords, ang antas ng pagkawasak ay mas malaki kaysa sa huling pagkakataon. Hindi pa nito binibilang ang mababang antas ng mga miyembro ng Black Ink Clan na nabalot ng Purifying Light. Ang lahat ng mga master ng Black Ink Clan ay mayroon lamang isang katanungan sa kanilang isipan ngayon. Anong uri ng paraan ang magkaroon ng ganitong nakakatakot na pagsupil sa Black Ink Clan? Nakita na lang nila ang human race na biglang nagpatawag ng 2 hukbo ng 1,000,000 sundalong small stone race, at pagkatapos ay nangyari ang lahat. Ngayon, ang 2 angkan ng small stone race, bawat isa ay may 1,000,000 miyembro, ay naging mga durog na bato, hindi na umiiral. Habang ang mga Territory Lords ay nasa estado ng pagkabigla pa, si Yang Kai ay naghihintay na sa labas ng gate. Sa kasamaang palad, walang humahabol sa kanya, dahilan para makaramdam siya ng pagkadismaya. Matapos makumpirma na ang Black Ink Clan ay hindi nang ahas na habulin siya, dahan-dahang isinara ni Yang Kai ang gate. Kahit na ang Black Ink Clan ay mayroon pa ring mga pamamaraan upang muling buksan ang gate na ito, kailangan nilang magbayad ng isang presyo, kung maaari siyang magdulot ng ilang problema para sa kaaway, mas masaya si Yang Kai na gawin ito. Matapos suriin ang kanyang mga nadagdag at natalo, lubos na nasiyahan si Yang Kai. Ang tanging bagay na nalungkot siya ay ang pagkawala ng 2,000,000 small stone army. Gayunpaman, wala siyang magagawa tungkol dito. Kung gusto niyang harapin ang Royal Lord, kailangan niyang magbayad ng halaga. Ang tanging paraan na magagamit niya para harapin ang Royal Lord ay ang paggamit ng malaking bilang ng mga miyembro ng Small Stone Race para i-activate ang Purifying Light,
isang bagay na kahit na ang Sun and Moon Divine Will ay hindi maihahambing. Bagamat ang Sun and Moon Divine Will ang kanyang pinakamakapangyarihang divine ability, wala itong kakayahang pigilan ang Black Ink Clan. Nang maisara muli ang gate, nakahinga ng maluwag si Yang Kai. Bagamat nakipagsapalaran siya sa pagkakataong ito, hindi rin magaan ang kanyang mga sugat. Sa huling sandali, upang maisaaktibo ang kapangyarihan ng araw at buwan sa mga katawan ng mga territory lords ng Small Stone Race, wala siyang oras upang labanan o umiwas. Bagamat ang karamihan sa mga pag-atake ay nakakalat o hamina ng purifying light, marami pa rin ang mga territory lords na umatake sa kanya noong panahong iyon. Wala sa mga pinsalang ito ang nakamamatay, kaya nagtagal lang si Yang Kai sa pag-aalaga sa kanila at hindi niya sinasadyang pagalingin ang mga ito. Paglingon niya, lumipad siya patungo sa isang tiyak na direksyon, kung saan nakarinig siya ng matinding kaguluhan. Naramdaman ito ni Yang Kai nang dumaan siya sa gate. Sa huling pagkakataon na nakarating siya sa Spatial Territory, ang Human Race at ang Black Ink Clan ay nakipag-away sa isang matinding labanan, halos gawing larangan ng digmaan ang buong territory. Ngayon, may mga bakas na lamang na naiwan pagkatapos ng dakilang labanan. Habang lumilipad siya pasulong, nakita niya ang maraming putol na paa, ang ilan ay mula sa Human Race, ang ilan ay mula sa Black Ink Clan, at maraming Human Races battleship, at mayroong maraming malaki at maliit na itim sa ulap. Paminsan-minsan, ang malakas na ingay ay yumanig sa buong Spatial Territory. Habang sumusulong si Yang Kai, mas nalaman niya ang kaguluhang ito. Sa isang punto, huminto si Yang Kai at tumingin sa malayo, nakita ang dalawang malalaking figure na sumasalamin sa kanyang paningin. Ito ay dalawang Giant Spirit God. Ang isa sa kanila ay si Aer, habang ang isa ay ang Black Ink Giant Spirit God na nagising mula sa ancient battlefield. Bagamat nahulaan na ito ni Yang Kai noong una niyang napansin ang kaguluhan, nagulat pa rin siya nang makita ito ng sarili niyang mga mata. Ang dalawang ito ay nag-aaway ng higit sa 100 taon, tama ba? Ang mga hukbo ng Human Race at Black Ink Clan ay lahat ay umatras mula sa Spatial Territory, ngunit hindi pa nila matukoy ang isang mananalo at patuloy pa rin silang nakikipaglaban. Sa hitsura nito, hindi alam kung gaano katagal ang labanang ito. Gayunpaman, maswerte na ang Giant Spirit God, si Aer, ay biglang nagpakita at pinigilan itong Black Ink Giant Spirit God, kung hindi, ang Human Race ay magdusa ng malaking pagkawala sa Spatial Territory battlefield. Ang labanan sa pagitan ng dalawang Giant Spirit God ay lubhang marahas. Walang mga divine abilities o secret techniques, simpleng suntok at sipa lang, ngunit sapat na ang bawat hampas para yumanig ang buong mundo. Ang espasyo kung saan sila nagbanggaan ay lubhang hindi matatag, at ang malalaking bitik ay patuloy na lumilitaw. Hindi maiwasan ni Yang Kai na mag-isip kung masisira ba itong Spatial Territory kung patuloy silang maglalaban ng ganito. Pagkatapos mag-obserba ng ilang sandali, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay sa kanyang bibig at hinangahan ang kanyang dantian, sumigaw. Aer, patayin mo na ito. Parang narinig ang sigaw ni Yang Kai. Ang buhok sa ulo ni Aer ay agad na naging mabangis at ang kanyang mga pag-atake ay naging mas malupit. Humalaklak si Yang Kai at tumingin sandali sa paligid bago tumalikod at umalis. Hindi siya maaaring makialam sa labanan sa pagitan ng dalawang Giant Spirit God. Bagamat mayroon na siyang cultivation ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master, wala man lang siyang mga kwalifikasyon para lapitan ang larangang iyon. Tanging ang mga cultivator ng 9th grade ang may mga kwalifikasyon na makialam. Malayo pa ang lalakbayin niya. Makalipas ang kalahating araw, nakarating siya sa ibang lugar sa kawalan. Ang lugar na ito ay napakaitim, ngunit kakaiba, walang kahit katiting na bakas ng Black Ink Strength na tumutulo. Ang lahat ng enerhiya nito ay na-condensed sa sukdulan. Ang pangalawang Black Ink Giant Spirit God ay nagbabantay sa lugar na ito. Ang Black Ink Giant Spirit God na ito ay walang iba kundi ang iba pa ay nagising mula sa Divine Spirit Ancestral Land. Sa sandaling ito, ang Black Ink Giant Spirit God ay nakaupo na naka-cross-leg sa kawalan, ang napakalaking katawan nito nakahanga-hanga bilang isang universe world, at sa harap nito ay isang gate na nag-uugnay sa Spatial Territory at isa pang Great Territory. Ang Great Territory sa kabilang panig ay ang Wind Mist Territory. Ang hukbo ng Black Ink Clan ay dumaan din sa portal na ito at pinatay ang daan patungo sa Wind Mist Territory mula sa Spatial Territory bago lubusang lusubin ang 3,000 mundo. Masasabing ito ang simula ng kasalukuyang kalagayan ng 3,000 mundo. Sa oras na iyon, ang gate ay hindi pa ganap na nagbubukas, at si Yang Kai ay nagmamadaling pumunta sa Wind Mist Territory upang pigilan ito. Gayunpaman, ang Black Ink Giant Spirit God na ito ay lumaban mula sa Shattered Heaven hanggang sa Spatial Territory,
at isang higanteng kamay ang walang awa na tumusok sa hindi pa nabubuksang gate, ganap na nagbukas ng daanan sa pagitan ng dalawang mundo. Pinipigilan pa rin nito ang posisyon ng paglagos sa malaking kamay sa daanan. Hindi dahil gusto nito, kundi dahil hindi ito makagalaw. Sa pagtingin sa paligid, nakita niyang kay na sa kalahati ng braso ng Black Ink Giant Spirit God, mayroong hindi mabilang na misteryosong ron, tulad ng mga ahas, na umaakyat sa braso nito. Ang mga ron na ito ay bumuo ng isang higanteng kadena na nagbigkis sa braso ng Black Ink Giant Spirit God na ginamit upang dumaan sa daanan sa pagitan ng dalawang mundo. Mula sa malalim na ron na ito, nakaramdam siyang kay ng isang pamilyar na aura. Napatahimik ang kanyang isipan at naramdaman saglit, bigla niyang napagtanto na ito ang aura ng Old Ancestor Xiao Xiao. Hindi lang si Old Ancestor Xiao Xiao, kundi may isa pang tao na hindi mas mahina kaysa sa Old Ancestor Xiao Xiao. Si Old Ancestor Wu Qing. Bahagyang itinaas niyang kay ang kanyang kilay. Sa kasalukuyan, mayroon na lamang 2 9th grade human race masters na natitira, maliban kay Old Ancestor Xiao Xiao, si Old Ancestor Wu Qing na lang ang natitira. Sa madaling salita, ang 2 master ng 9th grade na ito ay kasalukuyang nasa Wind Mist Territory at gumamit ng ilang uri ng misteryosong pamamaraan para i-lock itong Black Ink Giant Spirit God sa lugar. Ang 2 master ng 9th grade human race ay natural na hindi tugma para sa Black Ink Giant Spirit God, ngunit si Old Ancestor Xiao Xiao at Old Ancestor Wu Qing ay pumili ng magandang oras para kumilos. Noong nakaraan, inutusan nilang dalawa ang hukbo ng human race na umatras mula sa Spatial Territory, at pagkatapos gumawa ng ilang kaayusan, agad silang lumipad patungo sa Wind Mist Territory. Upang masira ang daanan sa pagitan ng dalawang mundo, ang braso ng Black Ink Giant Spirit God na inilagay sa pagitan ng dalawang territory barrier ay hindi madaling mabawi. Bago umatras ang buong hukbo ng Black Ink Clan mula sa Spatial Territory, sa wakas ay nakarating silang dalawa sa Wind Mist Territory at nagsanib puwersa upang ganap na maiselyo ang brasong ito. Dahil dito, nagawa nitong pigilan ang Black Ink Giant Spirit God, natural na mapipili nitong isuko ang isa sa mga braso nito at tumakas, ngunit kung gagawin ito, ang lakas nito ay lubhang mababawasan, kaya paano ito magiging handa? Sa makatuwid, sa nakalipas na ilang dekada, nakikipaglaban ito sa 2 master ng 9th grade human race. Natural na alam nito ang pagdating ni Yang Kai at lihim na nagulat kung gaano kaswert ang maliit na batang ito. Noong nakaraan, mayroong isang Royal Lord na nagmamadaling lumabas sa Spatial Territory at personal na hinabol siya, ngunit hindi pa siya namatay. Halatang halata kung anong uri ng kapalaran ang dinanas ng Royal Lord, ngunit kasabay nito, naguguluhan din kung bakit siya napunta rito. Ang Black Ink Giant Spirit God ay tila walang pakialam kay Yang Kai. Sa ngayon, karamihan sa atensyon nito ay nakatuon sa pakikipaglaban sa 2 Panginoon ng 9th grade human race, kaya paano ito magkakaroon ng oras para alagaan ang isang langgam tulad ni Yang Kai. Hindi siya pinansin nito, at hindi ito pinansin ni Yang Kai, bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata habang tahimik niyang nararamdaman ang lahat sa paligid niya. Martial Pick, Kabanata 5514. Sino ka? Bagamat maraming dekada na ang lumipas at karamihan sa mga bakas ay nawala, naramdaman pa rin ni Yang Kai ang isang kalunos-lunos na kapaligiran dito. Sa panahon ng labanan sa Spatial Territory, ang master ng 9th grade ng human race maliban kina Xiao Xiao at Wu Qing, ang natitirang 33 katao ay namatay lahat sa labanan, kabilang ang kasalukuyang Dragon Emperor at Phoenix Empress. Ang pagpatay sa 44 na Royal Lords, ang resulta lamang ng labanan ay sapat na upang sirain ang milyon-milyong hukbo ng Black Ink Clan. Isang kalunos-lunos na labanan iyon. Upang maging eksakto, ang larangan ng digmaan ng labanan ay ang lugar na ito. Bagamat hindi pa personal na lumahok si Yang Kai sa huling labanang iyon at hindi pa ito nakita, ngayong nakatayo na siya rito, nararamdaman ang iba't ibang bakas na naiwan sa labanang iyon, halos maisip niya ang eksena. Sa oras na iyon, ang Black Ink Giant Spirit God ay nakalusot sa Shattered Heaven hanggang sa Spatial Territory at nasira sa linya ng depensa ng hukbo ng tao para makarating dito. Ginamit nito ang higanteng kamay nito para tumagos sa territory barrier at ganap na nagbukas ng daanan sa pagitan ng dalawang mundo, na nagpapahintulot sa hukbo ng Black Ink Clan na dumaan sa daanan na ito at pumasok sa Wind Mist Territory. Ang momentum ng human race ay nawala, at ang pagsalakay sa 3,000 mundo ay hindi maiiwasan. Sa sitwasyong ito, ang 9th grade Old Ancestor ay may 2 pagpipilian. Ang una ay ang pamunuan ng hukbo upang umatras mula sa Spatial Territory at panatilihin ang kanilang lakas para sa hinaharap.
Ang kanilang lakas ay mahusay, at lahat sila ay mga pinakamataas na puwersa ng human race. Kung ayaw nilang magpatuloy sa pakikipaglaban, ang Black Ink Clan ay walang magagawa sa kanila. Gayunpaman, pinipili ng mga master ng 9th grade ang pangalawang opsyon. Labanan hanggang kamatayan. Kudlit. Ang 33 na 9th grade human race masters ay hindi nagpakita ng kahit katiting na awa sa kanilang pinaghirapang paglilinang o mahabang buhay habang inilunsad nila ang kanilang panghuling pag-atake sa mga master ng Black Ink Clan. Ang Dragon Emperor at Phoenix Empress ay sumunod na malapit sa likuran. Sa labanang iyon, 45 na Royal Lords ang napatay. Bilang karagdagan sa isa na pinakaunang umalis sa Spatial Territory, ang humabol kay Yang Kai, sa tabi ng nagbabantay sa Northern Pass, ang iba ay napatay na lahat. Malaki ang naging gastos nila sa labanang iyon, ngunit naalis din nito ang lahat ng hadlang para sa kinabukasan ng human race. Ang 9th grade old ancestors ay ginagamit ang kanilang buhay upang ipagpalit ang espasyo para sa kanilang mga juniors na lumaki. Ngayon, pagkaraan ng ilang dosenang taon, si Yang Kai ay nakatayo rito, na parang tumawid siya sa espasyo at oras at nasaksihan ng sarili niyang mga mata ang kalunos-lunos na labanan, na naging sanhi ng paninikip ng kanyang puso at kumukulo ang kanyang dragon vein. Sa pagharap sa magkasanib na pag-atake ng 33 na 9th grade human race masters at ng Dragon Emperor at Phoenix Empress, ang Black Ink Clan ay dapat nagayos ng mahigpit na linya ng depensa, ngunit hindi pa rin ito napigilan ang lakas ng human race. Matapos mapatay ang lahat ng Royal Lords, hindi umatras ang mga nakaligtas na master ng 9th grade human race at sa halip ay nagpatuloy sa pag-atake sa Black Ink Giant Spirit God. Sa huli, wala sa kanila ang nakaligtas. Ang mga tagumpay sa labanan na naiwan nila ay naroon pa rin, ngunit ang Black Ink Giant Spirit God ay hindi ganap na hindi nasaktan. Ang napakalaking katawan nito ay natatakpan ng mga galos, at maraming Daw Realm ang naghahalo-halo sa isa't isa, na nagpapahirap sa mga sugat nito na gumaling. Damaloy ang makapal na Black Ink strength mula sa mga sugat at naabsorb sa katawan ng Black Ink Giant Spirit God. Ito marahil ang pangunahing dahilan kung bakit napigilan ito ni Xiao Xiao at Wu Qing. Kung ito ay buo, sa pamamagitan lamang ng dalawang 9th grade human master, kahit na mayroon silang kalamangan, mahirap para sa kanila na aipin ito. Ito ay tiyak na dahil ang mga 9th grade master ay handang isakripisyo ang kanilang buhay noon kung kaya't naganap ang kasalukuyang pagkapatas. Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata at tinitigan ang Black Ink Giant Spirit God, malamig na bamantong hininga. Mo, sa tingin mo magkakaroon ka ng ganoong araw? Ang bawat isa sa Black Ink Giant Spirit God na ito ay maaaring ituring na mga clone ng Black Ink, ngunit dahil napakalakas ni Mo at nakarating na sa World Creation Realm, ang kanyang mga clone ay napakalakas din. Hindi mapakali si Black na bigyang pansin si Yang Kai. Nang magising siya mula sa Divine Spirit Ancestral Land, nakilala niya ang taong ito at alam niya na kahit na mahina ang lakas ng batang ito, ang kanyang kakayahang tumakas ay napakahusay. Hindi sa hindi niya naisip na patayin siya noon, ngunit hindi siya binigyan ni Yang Kai ng anumang pagkakataon. Ngayong nakakulong ito dito at hindi na makagalaw, mas malamang na hindi ito magtagumpay. Sa harap ng pangungutya ni Yang Kai, walang balak sumagot si Mo. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay kunin ang kanyang lakas at tumakas mula sa dalawang 9th grade human master. Sa sandaling mabawi niya ang kanyang kalayaan, walang sinuman sa 3,000 mundo ang makakalaban sa kanya. Gayunpaman, ang susunod na mga salita ni Yang Kai ay nakabasag ng pagpigil nito. Mo, kagagaling ko lang sa Primordial Heaven Source Grand Restriction pagkatapos magpadala ng isang tao. Maaari mo bang hulaan kung sino ito? Napangiti si Yang Kai. Sa wakas ay tumangala si Mo kay Yang Kai at mahinang sinabi. Hindi mahalaga kung sino ang ipadala mo, nagamit na ang trump card ni Mo at patay na ang matandang iyon. Kapag nagising ang aking pangunahing katawan, ang Primordial Heaven Source Grand Restriction ay masisira. Dahan-daang umiling si Yang Kai. Maaaring hindi iyon ang kaso. Dahil pinapanto ko ang taong iyon, natural na may tiwala ako. Ang taong iyon ay ang dati mong kaibigan. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mo at mabilis siyang umisi. Huwag mo akong takutin, namatay na ang lahat ng dating kaibigan ng tunay kong katawan. Dahan-daang sinabi ni Yang Kai. Dahil alam ng iyong clone na ginamit ang trump card ni Mo, dapat mo ring malaman na may ibinigay sa akin ang matanda bago siya namatay. Isa kang Ancient Supreme Master at nakakita ng maraming bagay. Bakit hindi mo hulaan kung ano ito? Bakit ibinigay ito sa akin ng matanda bago siya namatay? Nanatiling tahimik si Mo. Nagpatuloy si Yang Kai. Ilang taon bago magising ang iyong tunay na katawan? Ilang libong taon? 10,000 taon?
Ang huling paraan ni Mo ay dapat na napakalakas, tama. Gayunpaman, ipinapayo ko sa iyo na gumising sa lalong madaling panahon. Kung mahuli ka ng gising, kahit na magising ka, wala itong silbi. Nais ding malaman ni Yang Kai kung gaano katagal matutulog ang tunay na katawan ni Mo. Ipinagmamalaki ni Wukong na maaabot niya ang 9th grade sa loob ng 3,000 taon, ngunit kung magising ang tunay na katawan ni Mo bago niya maabot ang 9th grade, ang mga bagay ay magiging magulo. Kung talagang nangyari ang ganoong sitwasyon, makakaisip lang si Yang Kai ng paraan para ipadala sina Xiao Xiao at Wu Qing para tulungan si Wukong. Gayunpaman, sa pamamagitan nito, ang dalawang natitirang 9th grade masters ng panig ng human race ay mapipigilan din, nahahayaan itong Black Ink Giant Spirit God na mabawi ang kalayaan nito. Matagal na nanahimik si Mo bago nagtanong. Sino ang ipinadala mo? Napangiti si Yang Kai. Ang taong iyon. Huwag kang masyadong magsalita dyan. Biglang umalangaw-ngaw ang isang boses, na hamarang kay Yang Kai. Natigilan sandali si Yang Kai, ngunit mabilis na nakabawi at nag-aalangan na nagtanong. Old Ancestor Wu Qing. Hindi sumagot si Wu Qing, sa halip, umalangaw-ngaw ang boses ni Old Ancestor Xiao Xiao. Ang kapangyarihan ng Black Ink Giant Spirit God ay napakalakas, mag-ingat na huwag makulam nito. Tuwang-tuwa si Yang Kai. Kumusta na ngayon ang dalawang Old Ancestor? Mayroon bang anumang malalaking problema? Hindi niya inaasahan na makakausap siya ni Xiao Xiao at Wu Qing sa pamamagitan ng territory barrier, ngunit pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, napagtanto niya na ang higanteng itim na kamay ng Black Ink Giant Spirit God ay tumagos sa daanan ng dalawang mundo, kaya hindi kakaiba para sa dalawang 9th grade master na makipag-usap sa kanya. Sinabi ni Old Ancestor Xiao Xiao. Napakahusay namin, pero ikaw. Dapat kang magmadaling bumalik sa Star Boundary. Miss na miss ka na ng mga asawa mo. Awkward na ngumiti si Yang Kai. Nakilala sila ng Old Ancestor. Malungkot na sinabi ng Old Ancestor Xiao Xiao. Siyempre nakita ko na sila dati, lahat sila ay na-recruit sa Great Evolution Army. Hindi lang niya nakita ang mga ito noon, ngunit ang demonyong nagngangalang Yu Rameng ay hindi naging magalang sa kanya, palaging humihiling sa kanya na bayaran ang kanyang asawa. Sa pag-iisip ngayon, hindi na makapaghintay si Old Ancestor Xiao Xiao na talunin si Yang Kai. Sinabi ni Wu Qing, huwag kang magtagal dito. Seryosong tumango si Yang Kai. Naiintindihan ni Disciple. Naghintay sandali si Mo bago hamarang. Sino ang ipinadala mo? Ngumisi si Yang Kai dito. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ilang taon ang aabutin para magising ang iyong tunay na katawan? Malalim siyang tinitigan ni Mo, hindi sinasagot ang kanyang tanong. Itinuro ba sa iyo ni Kang ang paraan upang makontrol ang Primordial Heaven Source Grand Restriction? Kung hindi, bakit ito tatanungin ni Yang Kai tungkol sa tunay nitong paggising sa katawan? Sa katunayan, natatakot siyang magising ang tunay na katawan nito at masira ang Primordial Heaven Source Grand Restriction. Ngumisi si Yang Kai. Brother Mo, huwag mo nang isipin ang mga ganoong bagay. Hindi na kailangang turuan ako ni Kang kung paano kontrolin ang Primordial Heaven Source Grand Restriction. Sumimangot si Mo. Anong ibig mong sabihin? Tiningnan siya ni Yang Kai ng masama. Dahil alam ko na kung paano. Nagbago ang ekspresyon ni Mo, na parang may naisip at nagtanong. Sino ka? Hulaan mo. Ngumiti si Yang Kai sa kanya. Sa sobrang galit ni Mo ay mababaliw na siya. Napagtanto niya na ang pakikipag-usap sa taong ito sa kanyang harapan ay nakakapagod lang. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya. Maaari kong sagutin ang iyong tanong, ngunit kaugnay nito, dapat mong sabihin sa akin kung sino ka. Natigilan sandali si Yang Kai. Ang dahilan kung bakit siya nagbubuga ng kalokohan dito ay hindi dahil may espesyal siyang intensyon, kundi dahil gusto niyang malaman pa ang sitwasyon ng totoong katawan nito. Mas mainam na malaman pa niya, ngunit kung hindi niya malalaman, hindi ito isang malaking kawalan. Ang ilang mahiwagang salita ay magpapalala lamang sa mood ng kabilang partido. Ito ay isang bagay lamang ng kaginhawaan. Hindi niya inaasahan na ganoon na lamang ang pasensya ni Mo dito. Kung iisipin, hindi ba ito ang ugali ng isang bata? Gaano man kat-end si Mo, gaano man ito karaming taon na nabuhay, hindi pa ito nakaranas ng napakaraming emosyon ng tao. Ang pinakahalatang katangian ng ugali ng batang ito ay ang patuloy nitong pagtatanong ng impormasyon at hindi susuko hanggat hindi nito nakakamit ang layunin. Agad na tumango si Yang Kai. Kaya ko, ngunit paano ako makatitiyak na nagsasabi ka ng totoo? Buong pagmamalaking sabi ni Mo. Hindi ko kailangang magsinungaling sa iyo. Hindi mo matukoy kung totoo o peke. Naisip ni Yang Kai sa kanyang sarili na ito ay makatuwiran.
Pinaalalahanan muli ni Wu Qing. Huwag magbunyag ng anumang sikreto. Humalaklak si Yang Kai. Magtiwala ka old ancestor, mayroon akong sariling mga hakbang. Tumanggo si Wu Qing at hindi na nagsalita pa. Tumingin si Yang Kai sa Black Ink at sinabing, sabihin mo sa akin ang tungkol sa sitwasyon ng iyong tunay na katawan. Ngumisi si Mo. Isinusumpa ko ang pagsisinungaling sa iyo, ngunit paano ko malalaman na tutuperin mo ang iyong pangako? Nagtaas ng kilay si Yang Kai at nagtanong. Gusto mo bang manampa muna ako? Agad na naging sobrang pangit ang ekspresyon ni Mo. Ang mga panunumpa ng iyong human race ay kalokohan. Sa hitsura nito, naranasan niya ang ilang uri ng pagkawala sa aspetong ito. Nagkibit-balikat si Yang Kai. Kung gayon, wala nang ibang paraan, maaari ka lang sumugal. Malalim siyang tinitigan ni Mo na para bang gusto niyang makita ang kaibuturan ng kanyang puso. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay sinabi niya. Walang masamang sabihin sa iyo. Tungkol naman sa sitwasyon ng totoong katawan ko, sa madaling salita, magiging 2,000 taon, sa pinakamaraming ito ay magiging mga 5,000 taon, siguradong madyay gising ako. Nakakunot ang noo ni Yang Kai habang nakikinig. Napakalaki ng pagkakaiba ng oras. Ang pagsasabi nito ay katumbas ng hindi sinasabi. Kung ito ay 2,000 taon, tiyak na hindi makakalusot si Wukong sa 9th grade sa oras, ngunit ang 5,000 taon ay isang malaking palugit. Umiling si Mo. Clone lang ako ng totoong katawan, kaya tansyahin ko lang ang sitwasyon ng tunay kong katawan. Paano ko malalaman ng malinaw? Gayunpaman, ang alam kong sigurado ay dati ang aking tunay na katawan ay nagpadala ng kabuuang isang clone at 3 soul clone, at nataman din ito ng trump card ni Mo, kaya tiyak na hindi na ito madyay gising anumang oras. Martial Pick, Kabanata 5515. Mysterious Nether Territory. Isang clone, 3 soul clone. Kahit na si Mo ay nasa World Creation Realm na, mayroon pa rin itong malaking pasanin. Matapos tamaan ng huling pag-atake ni Mo, natural itong nakatulog ng mahimbing. 2,000 hanggang 5,000 taon. Palihim na naisip ni Yang Kai sa kanyang sarili na pagkatapos ng 2,000 taon, kailangan niyang maglakbay sa Primordial Heaven Source Grand Restriction paminsan-minsan upang siyasatin ang sitwasyon. Kung hindi, kung may nangyaring mali doon, hindi maipapalaganap ni Wukong ang balita. Habang nagmumuni-muni, naiinip na hinimok ni Mo. Oras muna. Humalaklak si Yang Kai ngunit hindi nagsalita, gumamit lamang ng malalim na pamamaraan upang maglabas ng malaking halaga ng purong black ink strength mula sa mga sugat ni Mo at pinino ni Yang Kai. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Mo. Ikaw. Masyadong halata ang mga katangian ng Heaven Devouring Battle Law, kaya paanong hindi ito makikilala ni Mo? Sa mundong ito, isang tao lang ang maaaring gumamit ng Heaven Devouring Battle Law. Pagkatapos ng lahat, ang Eternal Profound Technique na ito ay nilikha ng taong iyon. Binawi ni Yang Kai ang Heaven Devouring Battle Law at ngumiti, walang sinasabi. Gayunpaman, sa pagtingin sa hitsura ni Black Ink, tila siya ay lubos na nag-iingat sa Heaven Devouring Battle Law. Pagkatapos ng lahat, ang Heaven Devouring Battle Law ay maaaring pinuhin ang lahat ng bagay para sa sariling paggamit, kahit na ang Black Ink Strength ay maaaring pinuhin. Ito ay medyo masakit sa ulo para kay Mo. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit nagawa ng Primordial Heaven Source Grand Restriction na ISIL si Mo sa loob ng maraming taon ay dahil sa kanyang mga pagsisikap noon. Pinipino at sinisipsip niya ang Black Ink Strength para pahinain ito. Sa Kang at sa iba pang siyam, ang pinakaiginagalang ni Mo ay si Mo, at ang pinakakinatatakutan nito ay si Shi. Buhay ka pa. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Mo si Yang Kai. Patuloy na ngumiti si Yang Kai nang walang sinasabi. Sa kabilang panig, sa Wind Mist Territory, sina Xiao Ziel at Wu Qing, ang dalawang master ng 9th grade human race, ay nagtinginan ng may kain na hinala. Alam na alam nila ang sitwasyon sa Spatial Territory, ngunit bakit ganito ang sigaw ng Black Ink Giant Spirit God na ito? Sino si Shi? Isa ba ito kay Kang at sa Shampa? Paanong may kinalaman si Yang Kai sa lalaking ito na tinatawag na Shi? Bagamat hindi maintindihan ng dalawang 9th grade human race master kung ano ang nangyayari, ang kalagayan ng isip ng Black Ink Giant Spirit God ay malinaw na medyo hindi matatag. Magandang balita ito para sa kanila, kaya dali-dali nilang inactivate ang kanilang secret techniques. Sa isang iglap, nagsimulang kumalat paitaas ang misteryosong rune sa nakagapos na braso ng Black Ink Giant Spirit God, na naging makapal na kadena na tila gustong ikulong ang kalahati ng katawan nito. Mabilis na nag-react si Mo at mabilis na hamarang. Ang malok ang isa sa mga braso ng Black Ink Giant Spirit God ay limitasyon na ng dalawang 9th grade human race master.
Bagamat sinamantala nila ang pagkabalisa ng Black Ink Giant Spirit God ngayon lang, ngayong lumaban na ang Black Ink Giant Spirit God, ang kanilang mga nakaraang pagsisikap ay naging walang saysay. Para sa isang oras, ang mga mahiwagang ron sa braso ay naging mas madalas. Nang makita ito, agad na sumigaw si Yang Kai. Mo, huwag maging talamak. Sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay, isang napakayaman na purifying light ang sumambulat mula sa kanyang kamay at nabasag patungo kay Mo. Saan man dumampi ang liwanag, matutunaw ang kulay ng tinte at ang purong liwanag ay tatagos sa katawan nito sa pamamagitan ng mga sugat nito. Umugang muli si Mo habang ang isang makapal na black ink strength ay lumabas sa katawan nito upang labanan ang purifying light. Nagbanggaan at natunaw ang dalawang ilaw, isang puti at isang itim. Hindi ginamit ni Yang Kai ang small stone rays sa pagkakataong ito dahil hindi na kailangan. Hindi tulad ng dati, noong nasa no return pass siya, si Mo ay parang isang malaking target dito, hindi makagalaw. Kailangan lang niyang i-activate ang kapangyarihan ng yellow crystals at blue crystals para pagsamahin ang mga ito sa purifying light. Sa no return pass, na nakaharap sa Royal Lord, kinailangan niyang gamitin ang hukbo ng small stone rays para mahuli siya sa kawalan. Pagkatapos ng lahat, ang small stone rays ay lubhang kapakipakinabang pa rin, at maliban kung ito ay talagang kinakailangan, hindi handang isakripisyo sila ni Yang Kai. Ang nakasisilaw na puting liwanag ay nagpatuloy ng walang katapusan, at kasabay nito, ang yellow crystals at blue crystals ay nagsimulang kainin sa bilis na nakikita ng mata. Walang pakialam si Yang Kai tungkol dito. Sa anumang kaso, marami siyang mga bagay na ito na regalo ni Big Brother Wang at Big Sister Lan. Kung talagang inubos niya ang mga ito, maaari na lang siyang bumalik at humingi ng higit pa. Hindi pa niya ginamit ang purifying light na tulad nito dati. Nagsagupaan sa hangin ang dalawang kulay na ilaw, ngunit hindi nalampasan ni Yang Kai ang blockade ng Black Ink Strength. Ang kapangyarihan ng Black Ink Giant Spirit God ay tila walang katapusan. Habang ginagawa niya ito, sa Wind Mist Territory, agad na nag-relax sina Xiao Xiao at Wu Qing, ang dalawang 9th grade master. Bagamat hindi nila alam kung ano ang ginawa ni Yang Kai, halatang pinipigilan niya ang malaking bahagi ng enerhiya ng Blazy Ink Giant Spirit God. Paano magiging magalang ang dalawang 9th grade master na ito? Ang world force sa kanilang mga katawan ay nag-iiba-iba habang sila ay nagsanib puwersa upang palabasin ang kanilang mga pag-atake. Sa isang sandali, ang mga kadena na nagbibigkis sa braso ng Black Ink Giant Spirit God ay naging mas makapal at mas malakas. Ang paghaharap na ito ay tumagal ng isang oras, napakatagal kaya naubos ni Yang Kai ang dalawang maliliit na bundok ng yellow crystals at blue crystals sa kanyang miniature universe, napakatagal na nagsimulang kumulo ang sun and moon marks sa likod ng kanyang mga kamay. Noong una, medyo inaabangan niya kung magagamit ba niya o hindi ang purifying light para ganap na maalis itong Black Ink Giant Spirit God na nasa harapan niya, ngunit ngayong naisip niya ito sandali, napagtanto niyang nananaginip siya. Ang aura ng Black Ink Giant Spirit God ay talagang hamina, ngunit tinansya ni Yang Kai na kahit na maubos niya ang lahat ng kanyang yellow crystal at blue crystals, imposible pa rin itong harapin. Bukod dito, kung magpapatuloy siya sa ganito, hindi alam ni Yang Kai kung makakapit ang kanyang sun and moon marks, ngunit mas lumakas ang nasusunog na sensasyon sa likod ng kanyang mga kamay, na parang sisibog na. Gayunpaman, hindi ito walang mga resulta. Kahit papaano, sa tulong niya, ang dalawang 9th grade human master ay nagawang pigilan ang Black Ink Giant Spirit God ng mas matatag. Bukod dito, sa kaguluhang ito, ang Black Ink Giant Spirit God ay hindi na makakabawi sa loob ng 100 taon. Marahil ay dapat siyang pumunta rito paminsan-minsan upang maibsan ang pressure sa dalawang 9th grade human master. Naisip ni Yang Kai sa kanyang sarili. Dahil hindi niya ganap na makayanan ng Black Ink Giant Spirit God na ito, hindi na iginiit ni Yang Kai at binawi ang dalawang marka, pinutol ang pagkuha ng kapangyarihan ng yellow crystal at blue crystal. Ang nakakasilaw na puting liwanag ay nagpatuloy saglit bago unti-unting natunaw ng itim na liwanag. Pagtingin sa itaas, ang ekspresyon ng Black Ink Giant Spirit God ay sobrang pangit, ang kulay ng tinte sa napakalaking katawan nito ay malinaw na nagpapakita ng galit nito. Kung hindi dahil sa katotohanan ito ay hindi kumikilos, matagal na nitong sinalakay si Yang Kai. Ilang sandali pa, nagtanong ito. Sino ang ipinadala mo sa Primordial Heaven Source Grand Restriction? Iniisip pa rin nito ang dati nitong pagdududa. Hindi mapakali si Yang Kai at sumigaw patungo sa labasan ng pasukan ng Territory Barrier. Dalawang old ancestor, ang human race ay hindi magpapatalo, mangyaring makasigurado. Siya ay orihinal na nagplano na pumunta sa Wind Mist Territory upang makita ang sitwasyon ng dalawang 9th grade master na ito,
ngunit ngayon ay hindi na kailangan. Sa kanilang dalawa na nagtutulungan, malamang na hindi maglalakas loob ang Black Ink Clan na gumawa ng gulo, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanilang kaligtasan. Ang boses ng Old Ancestor Xiao Xiao ay umalangaw-ngaw. Pumunta ka, hanggat hindi kami mamamatay ni Wu Qing, itong Black Ink Giant Spirit God na ito ay hindi makakaalis sa Spatial Territory. Tumango si Yang Kai at ngumisi sa Black Ink Giant Spirit God. Mo, mabuhay kang mabuti, muli akong magkikita sa loob ng ilang taon. Pinandilatan siya ni Mo at hindi umiimik. Ito ay isang banta. Sa kasamaang palad, wala itong magawa sa kanya. Isang mahabang tawa ang pinakawalan ni Yang Kai bago kumurap-kurap ang kanyang figure at lumipad siya palayo. Ang dalawang Black Ink Giant Spirit God ay parehong nakatali sa Spatial Territory, at ang natitirang Royal Lord ay nagbabantay sa No-Return Pass. Ang pinakamalakas na lakas ng labanan sa panig ng Black Ink Clan ay ang Innate Territory Lords. Pagkatapos ng maraming taon ng pakikipaglaban, bagamat ang human race ay dumanas ng matinding pagkatalo, ang Black Ink Clan ay nahirapan. Maraming mga 9th grade master ang hindi natatakot sa kamatayan, at ginagamit ang kanilang sariling buhay upang alisin ang mga hadlang para sa kanilang mga nakababatang henerasyon kapalit ng puwang para sa paglago. Ang ganitong uri ng human race, paano ito matatalo? Paano sila matatalo? Higit pa rito, mayroon pa ring dalawang World Tree clone si Yang Kai. Kung makakahanap siya ng angkop na Universe World at itanim ang mga ito, tiyak na magkakaroon ng isa o dalawa pang star boundary. Ang kinabukasan ng 3,000 mundo ay pag-aari ng human race. Isang araw, ang Black Ink Clan ay malipol, at isang araw, ang magulong universo na ito ay babalik sa kaayusan. Si Yang Kai ay lubos na naniwala dito at naghintay na dumating ang araw na ito. Ang Mysterious Nether Territory ay isa sa 12 o higit pang frontline na Great Territory kung saan ang human race ay kasalukuyang nakikipaglaban sa Black Ink Clan. Ang Great Territory na ito ay pinangalanan pagkatapos ng pangalawang klas na puwersa na tinatawag na Mysterious Nether Sect. Sa lahat ng 3,000 mundo, ang Mysterious Nether Sect ay hindi pambihira, at ang lakas nito ay hindi man lang maihahambing sa Zuan-Yi Sect na binisita ni Yang Kai noon. Ang Zuan-Yi Sect ay may dalawang master ng 5th grade, habang ang Mysterious Nether Sect ay mayroon lamang isang 5th grade Heaven Opening Realm. Gayunpaman, ayon sa pagraranggo ng mga pangunahing puwersa sa 3,000 mundo, ang Mysterious Nether Sect ay talagang pangalawang klas na puwersa at kwalipikadong sumikop sa isang Great Territory. Hindi maganda ang lakas ng sekta, kaya natural na hindi maganda ang Great Territory na inookupahan nito. Bagamat mayroong maraming Universe World sa buong Mysterious Nether Territory, iilan lamang ang angkop para sa kaligtasan ng human race at ang kanilang martial daw ay hindi masyadong maunlad. Ang mga puwersa ng pangalawang uri ay isang pangkalahatang termino, at nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan nila. Maraming nangungunang puwersa ng pangalawang klase na may master ng 6th grade Heaven Opening Realm, habang ang mahihinang 2nd class na puwersa ay mayroon lamang isang 4th grade. Sinakop ng malalakas na puwersa ang Great Territory, kaya ang mahihina ay makakahanap lamang ng mga lugar kung saan walang kompetisyon. Ang Mysterious Nether Territory ay kasalukuyang isa sa 12 ng mga frontline na lumalaban sa Black Ink Clan, na may higit sa 1,000,000 human race na sundalo na nakatalaga dito. 1,000,000, ito ay isang lubhang nakakatakot na numero. Kailangang malaman ng isang tao na ang 1,000,000 na ito ay pawang mga Heaven Opening Realm Cultivator, hindi mga pag-iral sa antas ng isang Emperor Realm ng Dao Source Realm. Sa isang labanan laban sa Black Ink Clan, tanging ang mga nakarating na sa Heaven Opening Realm ang maaaring tumuntong sa larangan ng digmaan, ang pagpilit sa kanilang pagpasok sa labanan na may mababang lakas ay pagpapakamatay lamang. Bagaman iba-iba ang kalidad ng milyong malakas na hukbong ito, medyo mataas ang kanilang bilang. Sa Black Ink Battlefield, maraming mga mountain pass na may humigit kumulang 30 hanggang 40,000 sundalo ang nakatalaga doon, ngunit ang 30 hanggang 40,000 sundalong ito ay pawang 5th grade Heaven Opening Realm at mas mataas, kaya natural na hindi sila maihahambing sa human race ng Mysterious Nether Territory Army. Ngayong nilusob na ng Black Ink Clan ang lahat ng 3,000 mundo, hindi na kasing higpit ang mga kinakailangan para sa Heaven Opening Realm para labanan ang Black Ink Clan. Hanggat ang isa ay may puso, maaari silang pumunta sa larangan ng digmaan at patayin ang Black Ink Clan. Siyempre, ang paggawa nito ay may mga panganib. Kung mas mababa ang lakas ng isa, mas madali para sa kanila na mapinsala ng Black Ink Strength at maging Black Ink Disciples. Gayunpaman, ang pagkalat ng Purifying Black Ink Pills ay lubos na nagpagan sa awkward na sitwasyong ito. Hanggat ang isang tao ay kumonsumo ng Purifying Black Ink Pill bago makipaglaban sa Black Ink Clan,
kahit na ang first grade or second grade Heaven Opening Realm Cultivator ay hindi maaapektuhan ng Black Ink Strength. Dahil dito, ang demand para sa Purifying Black Ink Pill ay naging lubhang mataas, at ito ay isang magandang bagay na ang bilang ng mga cultivator na lumalahok sa labanan. Ang kasalukuyang paghaharap ng human race sa Black Ink Clan ay pangunahing nakatuon sa depensa at hindi nagkukusa sa pag-atake. Karaniwan, ito ang sitwasyon sa bawat Great Territory. Sa panig ng Mysterious Nether Territory, ang base ng human race ay matatagpuan malapit sa Territory Gate at nasa likod nito. Sa isang banda, maginhawa para sa kanila na bantayan ang Territory Gate at pigilan ang Black Ink Clan na madaling makalusot sa blockade. Sa kabilang banda, isinasaalang-alang ng mga nakatataas na kung matatalo sila, ang hukbo ng human race ng Mysterious Nether Territory ay makaka-address sa Territory Gate at hindi mapapawi ng Black Ink Clan. Dapat sabihin na ang kaayusan na ito ay puno ng kalungkutan at kawalan ng kakayahan. Marshall Pick, Kabanata 5516. Hindi papayag. Gayunpaman, ito ang sitwasyong kasalukuyang kinakaharap ng human race, at ang sitwasyon sa iba't ibang larangan ng digmaan ay medyo tensyonado. Walang pagpipilian ang punong tanggapan kundi isaalang-alang ang posibilidad ng pagkatalo, kaya ang pagreserba ng kanilang base malapit sa Territory Gate ay ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos. Sa dose-dosenang mga Great Territory battlefields, kahit na ang paglaban sa pagitan ng Black Ink Clan at mga tao ng Mysterious Nether Territory ay hindi ang pinakamatindi, hindi ito mapayapa. Ang defensive line na itinayo ng milyong malakas na hukbo ay orihinal na napakahaba, ngunit habang ang hukbo ng Black Ink Clan ay patuloy na sumusulong, ang linya ng depensa ng human race ay patuloy na lumiit. Sa kasalukuyan, ang bilang ng airspace na makokontrol ng human race ay mas mababa sa 30% ng orihinal. Kapag ang defensive line ay lumiit sa isang tiyak na lawak, gaano man ayaw ng Mysterious Nether Territory forces, kailangan nilang isaalang-alang ang pag-address. Ang paglikas sa milyong malakas na hukbo ay hindi isang madaling bagay, kaya kailangan nilang magplano ng maaga. Kung hindi, kung sila ay hahabulin ng Black Ink Clan, ang human race ay magdaranas ng matinding pagkalugi. Kung ikukumpara sa digmaan sa pagitan ng dalawang lahi sa Black Ink battlefield, ang kasalukuyang pagsalakay ng Black Ink Clan ay naging mas matindi ang hidwaan sa pagitan ng dalawang lahi. Sa halos bawat sandali, sumiklab ang malalaki at maliliit na labanan, at sa kanilang pakikipaglaban, nahulog ang mga sundalo ng dalawang lahi. Sa oras na ito, wala pang kalahating araw na paglalakbay mula sa base ng human race, ang human race at ang Black Ink Clan ay nasangkot sa isang matinding labanan sa paligid ng isang malaking piraso ng universe fragment. Ang human race ay nagtalaga ng 300,000 sundalo sa universe fragment na ito, at hindi mabilang na spirit arrays at artifacts ang naset up upang labanan ang mga pag-atake ng Black Ink Clan. 3 buwan nang nagaganap ang labanang ito. Sa tulong ng iba't ibang pagsasaayos na ginawa sa fragment ng universo na ito at sa mga reinforcement sa likod nito, nagawa nilang maitaboy ang mga pag-atake ng Black Ink Clan ng mahigit 100 beses sa panahong ito, ngunit mahirap ang pagpatay sa kanila. Gayunpaman, ang human race ay may mga reinforcement habang ang Black Ink Clan ay mayroon ding mga reinforcement, at mas malaki pa ang mga ito. Sa kasalukuyan, sinakop ng Black Ink Clan ang halos lahat ng Great Territories ng 3,000 mundo, at bawat Great Territory ay may sariling Black Ink Nest. Sa supply ng mga mapagkukunan, ang puwersa ng Black Ink Clan ay walang katapusan. Bagamat maraming mga ngaso ang lihim na nasira ang marami sa Black Ink Nest, kumpara sa kabuoang bilang ng Black Ink Nest, isa pa rin itong patak sa balde. Kung hindi nila sisirain ang high-grade Black Ink Nest mula sa pinagmulan, kahit gaano pa karami sa kanila ang kanilang nawasak, wala itong silbi. Kung sisirain ng human race ang isa sa kanila, agad nilang pupunan ang kanilang mga mapagkukunan. Para sa Black Ink Clan, na ngayon ay sumasakop sa halos lahat ng 3,000 mundo, ang mga mapagkukunan ay ang pinakasagana, hindi banggitin na ang Black Ink battlefield ay nagbibigay din sa kanila ng mga mapagkukunan. Sa labas ng fragment ng universe, isang matinding labanan ang nagaganap habang ang human race battleships ay pabalik-balik, ang liwanag ng kanilang spirit arrays at secret techniques ay patuloy na tinataboy ang mga pag-atake ng Black Ink Clan Army. Sa ibabaw ng fragment ng universo, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng gininto ang baluti ang nakaupong nakakross, nakatingin sa larangan ng digmaan na may nag-aalalang hitsura. Ang kasalukuyang sitwasyon sa Mysterious Nether Territory ay hindi maganda, ngunit ang labanang ito ay hindi maaaring mawala. Kung ang labanan na ito ay matalo, ang Mysterious Nether Army ay wala ng puwang upang umatras. Sa oras na iyon,
ang buong mysterious Nether Territory ay aabandonahin at ang human race ay mawawalan ng isa pang frontline na posisyon upang labanan ang Black Ink Clan. Hindi ito katanggap-tanggap sa kasalukuyang human race, at malamang na makakaapekto ito sa moral ng buong human race. Gayunpaman, kitang-kita ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila at ng kalaban, kaya paano nila mapoprotektahan ang mysterious Nether Territory? Alam ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na ang pag-iisip ng mga estratehiya ay hindi kailanman naging kanyang kakayahan. Ang kanyang forte ay upang maningil at makalusot sa mga linya ng kaaway. Sa sandaling ito, ang labanan ay lubhang tensyonado. Bagamat gusto niyang umakyat at patayin ang kalaban, hindi naman magaan ang mga sugat niya, kaya napigilan lang niya ang pagkabalisa sa kanyang puso. Isang figure ang biglang bumagsak mula sa langit at lumapag sa hindi kalayuan sa kanya, bahagyang sumuray shuray bago mahinang umubo habang tumutulo ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Lumingon ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at nakita ang bagong dating na nakangiti sa kanya. Old Wei, nagpapagaling ka ba? Naisip ni Wei Junyang sa kanyang sarili. Anong kalokohan ang iyong binubulales? Kung hindi ko pagagalingan ang aking mga sugat, bakit ako nakaupo dito? Kudlit. Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay matandang magkaibigan, kaya hindi na kailangang maging magalang sa isa't isa. Pagkatapos mag-isip tungkol dito saglit, sinabi ni Wei Junyang. Uyang, dapat mo ring mabilis na gamutin ang iyong mga sugat, huwag pilitin ang iyong sarili. Maangas na ngumiti ang bagong dating. Huwag mong isipin na hindi magaan ang mga sugat ng Old Master na ito, hindi rin nag-e-enjoy ang Territory Lord. Kaunti na lang at basagin na ng Old Master na ito ang kanyang ulo. Sayang, sayang. Bagamat sinabi niya iyon, umupo pa rin siya ng naka-cross-leg, kumuha ng spirit pill, at itinapat ito sa kanyang bibig. Kung narito si Yang Kai, tiyak na makikilala niya itong Uyang na tinawag ni Wei Junyang ay si Uyang Lai, ang dinala niya pabalik mula sa Black Ink Battlefield ilang dosenang taon na ang nakararaan. Pamilyar sila sa isa't isa at nagkaroon ng maraming deal sa Great Evolution Pass. Ang dalawang 8th grade master ay parehong gustong sumabak sa labanan at natural na magkatulad ang ugali. Ilang libong taon na silang magkakilala. Ang bilang ng mga 8th grade cultivators sa Mysterious Nether Territory ay hindi maliit, at ang milyong malakas na hukbo sa ilalim ng kanilang pamumuno ay binubuo ng isang dosenang o higit pang mga labi ng human race pass mula sa orihinal na Black Ink Battlefield. Kasama sa dosenang mga pass sa lahi ng tao ang Great Battle Pass at Great Evolution Pass. Si Wei Junyang ay ang dating Army Commander ng Great Battle Pass. Sa nakalipas na ilang daang taon, ang mga hukbo ng iba't ibang pagdaan sa bundok ng human race ay nakaranas ng labanan ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction, ang Northern Pass Battle, at ang Spatial Territory Battle, lahat ng tatlong labanan. Ang lahat ng hukbo ay matagal ng baldado. Dahil dito, pagkatapos na umatras ang human race sa Star Boundary, ang iba't ibang hukbo ay hindi na inayos at pinalitan ng mga hukbo na ipinangalan sa 12 ng mga Great Territory Battlefield na ito. Ang hukbo ng human race ng Mysterious Nether Territory ay ang Mysterious Nether Army. Kung ang Mysterious Nether Territory ay bumagsak, ang Mysterious Nether Army ay mabubuwag din at mahahati sa iba pang hukbo. Sa kasalukuyan, sina Wei Junyang at Uyang Lai ang mga chief ng Mysterious Nether Army. Kung wala ang 9th grade Heaven Opening Realm, ang mga dating Army Commander ay walang alinlangan na magkakaroon ng autoridad. Hindi lang silang dalawa ang namamahala, may ilan pang pick na 8th grade na pawang mga karakter sa antas ng Army Commander. Tahimik nilang pinagaling ang mga sugat ng dalawa saglit bago biglang naglabas ng ngipin si Uyang Lai. Mahirap talagang pakitunguhan ang innate Territory Lord. Kung ikukumpara sa mga Territory Lord na nakatagpo nila sa Black Ink Battlefield, ang mga innate Territory Lord na ito na umalis sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction ay mas malakas. Sa kabilang panig ng Black Ink Battlefield, madaling mapatay ni Uyang Lai ang isang Territory Lord kung gagamitin niya ang kanyang secret technique. Siyempre, siguradong masasaktan siya ng husto. Gayunpaman, sa harap ng mga innate Territory Lord na ito na ang lakas ay kapantay ng kanyang sarili, hindi epektibo ang kanyang buong pag-atake. Sa larangan ng digmaan ngayon lang, nakipag-away siya sa isang innate Territory Lord hanggang sa kamatayan, na naging sanhi ng magkabilang panig na dumanas ng matinding pagkatalo at pinilit siyang umatras para gumaling. Siya at si Wei Junyang ay parehong pinakamataas na 8th grade human race cultivator, kaya kitang-kita kung gaano kalakas ang pressure na kakaharapin ng mga ordinaryong 8th grade cultivator. Sa Black Ink Battlefield, ang 8th grade human race ay karaniwang mas malakas kaysa sa Territory Lords, ngunit ngayon, ang sitwasyon ay bumaliktad. Normal lang, bahagyang tumanggo si Wei Junyang.
Sinasabi na ang mga innate territory lord ay direktang ipinanganak mula sa Black Ink Nest at nagtataglay ng bakas ng source energy ng high-grade Black Ink Nest. Sa halaga ng pagputol ng kanilang sariling kinabukasan, kontrolado nila ang mas malaking lakas. Imposible para sa innate territory lord na maging royal lord, ngunit dahil dito, sila ay ipinanganak na may napakalakas na lakas, na maihahambing sa pinakamataas na 8th grade human race. Bumulong si Uyang Lai. Alam ko ang lahat ng ito, ngunit hindi ko ito gusto. Ang human race ay maingat na nilinang sa 8th grade, kaya ilang taon at gaano kalaki ang panganib na kailangan nilang gawin. Ang Black Ink Clan, sa kabilang banda, ay maaaring makabuo ng maraming innate territory lords gamit lamang ang isang high-grade Black Ink Nest. Ang kailangan lang nila ay isang malaking halaga ng mga mapagkukunan at isang maliit na halaga ng source energy. Kahit na itinuring niya ang Black Ink Clan bilang isang kaaway, kailangan niyang aminin na ang paraan ng pagsilang ng mga master ng Black Ink Clan ay sadyang hindi maipaliwanag. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagtanong si Uyang Lai. Ano ang sinabi ng punong tanggapan? Bumantong hininga si Wei Junyang. Nagpadala ng mensahe ang kabilang panig. Kung hindi sila matalo ng Mysterious Nether Army, dapat handa silang umatras. Umatras ulit. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Uyang Lai, nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nagmumura. Umuurong mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction sa No-Return Pass, mula sa No-Return Pass sa Spatial Territory, pagkatapos ay umatras mula sa Spatial Territory patungo sa lugar na ito, sila gusto mo pa bang umatras? Kung atras pa tayo, paano pa magkakaroon ng puwang ang human race para mabuhay? Ano ang ginagawa ni na Big Head Mi at Big Head Siang? Bawat isa sa kanila ay nag-aangkin na mayroong 100 pandaraya, wala ba silang maisip na paraan para maibsan ang sitwasyon dito? Maaga o huli, puputulan ng Old Master na ito ang kanilang mga ulo at gagamitin ang mga ito bilang mga palayok sa silid. Dahan-daang umiling si Wei Junyang. Ang pagkatalo sa Black Ink Clan ay hindi isang krimen sa digmaan. Alam mo rin ang sitwasyon na kasalukuyang kinakaharap ng human race. Sa katunayan, kung ang Mysterious Nether Army ay lumikas, ito ay walang mga benepisyo. Ang mga battlefront ng iba pang dosenang o higit pang Great Territories ay medyo mahigpit din. Kung ang Mysterious Nether Army ay maaaring maghiwalay upang suportahan ang iba pang Great Territories, marahil ay maaari nilang patatagin ang sitwasyon. Kung isusuko nila ang isang Mysterious Nether Territory, makikinabang ang ibang Great Territories. Dapat itong isaalang-alang ng head office. Ngumisi si Uyang Lai. Sabi nga, may pakinabang ang talo, di ba? Nakikinig sa kanilang kalokohan, kung abandonahin natin ang Mysterious Nether Territory ngayon, maaari nating abandonahin ang Heavenly Wolf Territory bukas, ngunit paano ang susunod na pagkakataon? Iiwan din ba natin ang Twin Polar Territory? Bakit hindi na lang natin iwanan ang lahat ng Great Territories at tipunin ang lahat ng puwersa ng human race sa High Heaven Territory? Naniniwala akong hindi makakalusot ang Black Ink Clan. Tumingin sa kanya si Wei Junyang at same time na sinabi. Ikaw at ako ay parehong alam na hindi imposible. Ilang beses nagbago ang ekspresyon ni Uyang Lai. Bagamat alam din niyang may ganoong posibilidad, hindi pa rin niya gustong umatras. Sa loob ng daan-daang taon, nakakalat ang puso ng mga tao, at ayaw na niyang umatras. Nasaan ang mga reinforcements? Ang Mysterious Nether Army ay may 1,000,000 sundalo, ngunit mayroon lamang 300,000 dito. Nasaan ang iba? Tanong ulit ni Uyang Lai. Bagamat isa siya sa mga chief ng Mysterious Nether Army, siya ay palaging isang tao na walang pakialam sa anuman. Nang sumiklab ang isang labanan, ang tanging inaalala niya ay ang pagsalakay at pagpatay sa kanyang mga kaaway. Kung tungkol sa diskarte, hanggat maaari niyang patayin ang kanyang mga kaaway, anong uri ng diskarte sa kalokohan ang kailangan? Sa makatuwid, wala siyang masyadong alam tungkol sa sitwasyon ng Mysterious Nether Army. Bumantong hininga si Wei Junyang. Bagaman ang Mysterious Nether Army ay may 1,000,000 sundalo, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, marami na ang namatay, halos 700,000 na lang ang natitira. Kailangang bantayan ang base ng Territory Gate, at ang iba pang auxiliary battlefront ay kailangan ding ipagtanggol laban sa Black Ink Clan. Wala tayong anumang reinforcements dito. Ibinuka ni Uyang Lai ang kanyang bibig na para bang may gustong sabihin, ngunit sa huli ay maaari lamang siyang magmura. Sinabi ni Wei Junyang. Gayunpaman, nagpadala na ako ng mensahe sa head office para humiling ng mga reinforcement mula sa mga Divine Spirits. Dapat dito na agad. Divine Spirit. Itinaas ni Uyang Lai ang kanyang kilay. Mayroong maraming mga Divine Spirit na nakikipaglaban sa tabi ng human race ngayon.
Hindi banggitin ang mga Divine Spirit na orihinal na sumunod sa Dragon at Phoenix Clan upang bantayan ang No-Return Pass, mayroon ding isang malaking bilang ng mga Divine Spirit na lumabas mula sa Divine Spirit Ancestral Land. Mahigit isang dekada na ang nakalilipas, isang grupo ng mahigit 100 Divine Spirit ang biglang lumitaw sa labas ng Star Boundary, na ikinagulat ng mga human race powerhouses na nagbabantay dito.